Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na tao with evidence. Naku po, ano itong bagong pasabog ni Atty. Harry Roque? Bigyan natin ng opinion reaction itong mga pasabog ni Atty. Harry Roque na kung saan sinabi ni Atty. Harry Roque, fake news alert. Zaldico has not been arrested. No Filipinos was apprehended in Prague, di ay, oy. Bakit presidente pa ang nagkakalat? Naku po, paano yan kabibig? O, ito ha. Ito yung pinost ni Attorney Harry Roque. Knowing Attorney Harry Roque, marami siyang koneksyon sa labas ng bansa. Ito oh. Naaresto ba si Zaldico or fake news? Proof naman dyan, yes mga kabibig. Para Bongbong Marcos, PBBM, John Vic Rimulya, para masagot nyo si Atty. Harry Roque, kailangan namin ng pictures or video na hinarang, dinakip, o naaresto si Atty. Harry Roque, si Atty. Harry Roque, si Zaldico. Excuse me, namali yung dila ko. Oh, ito yung post ni Atty. Harry Roque, oh. 'Di ba? Baka muntik na ulit, sabi ni Jeffrey Matibag. Baka nahuli naman talaga. Trinay lang yung iba na sabihing fake news si Adik para kasuhan. May nag-message sa inbox asking my take sa arrest kay Zaldico. Here is the blunt answer. I'm not buying. Hindi ako basta nagpapadala ng headlines, lalo na kung halatang may narrative na tinutulak. Logic over noise. And right now, this doesn't even pass a basic credibility check. Ang tanong ko ngayon, kung fake to and it circulated from a BBM post, bakit ipopost ng ganito kung hindi pa verified? Anong intensyon? Timing pa lang? Questionable na. Kung totoo, good, walang issue. But if not, then who's actually peddling fake news? Kaya no, I doubt it completely. At mas malaking tanong, bakit kailangan i-spread kung hindi sigurado? That alone already says a lot. I'm not here to clap for a performance. I'm here to watch it unravel. Oh. Actually, kabibig, sabi ni John Vic Rimulya, it takes 3 weeks before Zaldico na dito sa Pilipinas, ma-transfer sa Pilipinas, mga kabibig. Sinabi ni Rimulya na nakipag-coordinate siya sa DFA or Department of Foreign Affairs with Czech authorities for deportation of Ko, who was detained in last Thursday for lacking of proper documents. Sabi pa dito mga kabib, he is facing graft charges at the Sandigan Bayan over his alleged ties with company that built a substandard flood control project in Oriental Mindoro province. Sabi pa ni John Vic, maybe in as little as 1 week, but it could take as long as 3 weeks. That depends on the DFA. They really led on this, not me. I'm just coordinating. Yun ang sabi ni John Vic Rimulya. Kasi, ang sinabi ng ating presidente, ito yung sinabi niya, the latest information confirmed that Zaldico was stopped at the German border after entering Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Yun ang in-announce ni BBM. Nako. Sabi pa dito ng DFA, under Rimulya, his deportation order is based on canceled Philippine passport. He didn't have his Portuguese passport with him. He wasn't carrying anything. It's like he became complacent. So when he was arrested there, it was noted that he had no travel documents. The DFA informed Czech authorities that he was a wanted person in the Philippines. Yan, nakabibig. Na-cancel kasi ang Philippine passport ni Zaldico noong December 10, 2025. At merong nilabas na warrant of arrest. Pero ano itong sinabi ni Attorney Harry Roque, mga kabibig? Nasaan ba yung kabibig? Hanapin natin ha. Yung video ni Attorney Harry Roque. So ito na kabibig. Pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Sabi niya, fact versus fake news kay Zaldico. Let's watch and listen. Po ngayon ay di umano nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon
ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salapi nito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanai-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities. At kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang 1 taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siyang humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang
patayin ng mga puwersa na nais siyang patahimikin. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr., ang Marcos Jr., si Marcos Jr., si Bongbong, sa katiwalian. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Tandaan natin, ang in-expose niya, korupsyon hindi lang ni Marcos Jr. dun sa 100 billion, kundi yung smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady Di Umano at ng kapatid ni First Lady Di Umano. So Zaldico, kung nasaan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang dahil malinaw na malinaw gaya ng sikat ng araw na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang katiwalian. Stay safe. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan, reporting live from Ackersee, Austria, na napakagandang lugar, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. So, yun po kami, Big, ang latest update ni Attorney Harry Roque na si BBM fake news. Hindi daw ang Pilipinas ang nagpa-aresto kay Zaldico. Na-detain si Zaldico di umano sa Czech Republic at pinayuhan siya ng Attorney Harry Roque na mag-seek ng asylum. Ako po, ano ba naman to? Ang daming mga ikboritsi naman to mga kabibig. So, ano ang iyong reaction dito mga kabibig? Nito mga pasabog ni Attorney Harry Roque na si BBM fake news and so on and so forth. Mga kabibig, ano ang iyong reaction? Comment down below. Mga tao naguguluhan na, ano ba talaga? Sino bang nagpa-aresto, inaresto, o ano ba talaga ang totoong nangyari kay Zaldico? Mapapauwi na ba si Zaldico? Kasi sabi ni John Vic Remulla, up to 3 weeks ang deportation ni Zaldico at nakipag-coordinate na ang Pilipinas sa Czech Republic authorities. Sabi naman ni John Vic Remulla, ang nagli-lead ng sa pagpapauwi ni Zaldico sa Pilipinas ay ang DFA. So maghintay-hintay tayo sa mga latest updates ng DFA kung ano ba talaga ang kanilang posisyon hinggil dito. Meron na bang statement ang DFA tungkol dito? Meron na ba silang nakuhang impormasyon tungkol kay Zaldico? Meron na bang sinabi ang DFA na nag-report na ba ang taga-Czech Republic sa DFA na meron kami ditong na-hold na Pilipino na walang passport, ang pangalan ay Zaldico. So ano ba talaga kabibig? Naku po. Ito nga ang sinabi ni Attorney Claire kahapon sa kanyang press con. Naku, sa Attorney Claire Castro din, may mga parinig na. May mga hirit na rin tungkol kay Zaldico. Sabi din ni Attorney Claire Castro, makinig tayo. Diyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang tanong ko lang ka, Madam Claire, kung si BBM ang unang nagpa-imbestiga ng flood control project, bakit dinamay siya ni Zaldico? Diba? Bakit sa mga previous vlogs or videos ni Zaldico, he mentioned BBM, Sandro Marcos, Liza Marcos, Martin Romualdez. Diba? Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat na maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Diyan, at sino
At sino pala ang mastermind? Si Romualdez. BBM Martin, ikaw ba yung mastermind? Di ako si Zaldico. Zaldico, ano ako? Si BBM kaya mo. Direto, the 18 Marines, ang Pangulo mo, Claire, ang mastermind. Sinasabi ko nga kung sino. Defensive ka naman masyado, madam. O yan ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaksyon ni Claire Castro. Nako. Pero ang naalala ng mga tao kabibig, yung video ni Zaldico. Oo. Yung sinabi ni Zaldico, mga kabibig ba, na si BBM ay kasama. Naku po, mga kabibig. Tapos sinabi ito na sinabi naman Atty. Harry Roque na hindi inaresto si si Zaldico na detain. Kasi dahil sa kanyang dahil sa kanyang passport, na detain siya. Kasi yung passport niya, na-revoked. Pero hindi siya inaresto. Oh. Pero ang balita-balita, na-hold si Zaldico, na-aresto si Zaldico. Ano ba talaga kabibig? Oy? So maghintay-hintay tayo ng mga latest updates ng ating DFA kung ano ba ang status ni Zaldico. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.